at kasiyahan ang hatid ng Webes sa morning. Balitaktakan. Mayat niyan. Ako po, umaga na. Last day na last Thursday ng buwan ng Agosto 2025. Ayan. Ikaw naman, Miss Angel, since eto nga, last Thursday na ng August, Agoy. kamusta naman ang iyong August? Kamusta ang August? Masaya. Ba't parang hindi convincing? Hindi, pero masaya. Masaya ang August natin kasi syempre, malapit. Nakalahati na natin ang third quarter ng taon. Tapos, talagang ang nilulook forward ko talaga yung season of Giving. And Yun receiving. talaga. Sana makaka-receive, pero yun talaga yung lagi kong nilulook forward kapag natatapos na yung buwan ng August kasi syempre kaliwat ka ng mga malls kung saan-saan ka mapapadpad tapos lagi mo maririnig ng mga music ni Jose Marichan, ni Mariah Carey, lahat ng kumakanta ng mga Christmas song. Kaya okay na yun. Pwede bang mag-skip tayo bukas? Charara! Oo, pero alam ko ang pinaka-inaabangan mo dito ay yung matapos ang buwan dahil sahod. Sahod, Oo. oo. Bukod sa bukas talaga, yun talaga yung parang bukas, yung araw na bukas, yun talaga yung parang isa sa nilulook forward ko din yung sahod. Bukod dun, wala na. Oo. Ay, oo. Kaya, may mga abangan tayo bukas, mga ka-MB, no? Kasi dito, hindi nyo lang makikita si Miss Angel as bilang Miss Angel. Magiging Miss Angel condensada siya bukas. Hindi! Angel Dibong? Hindi ko kaya. Parang di pa nagsisink in sa akin kung anong pwedeng mangyari bukas. Pero sana may mag-abang. Kung wala, abangan nyo ko sa labas. Charing lang. Mag-abangan na lang tayo. At eto nga, no, dito sa Baguio City, meron na naman tayong bagong aabangan dahil ngayong taon lang, ay meron silang binuksan na parang gathering ng ating mga art workers, meron din tayong mga workshops, so mga artists natin dito sa Baguio City. Kung ano yan ang ating tutuklasin dito sa Ang Artsimo. At makakasama nga natin ngayon si Kat, ang AKA Shell Calde ng Baguio City, ang head organizer ng Craftchala 2025. Good morning, ma'am. Hi, good morning sa inyo. Thank you for welcoming us to your program. It's our pleasure po, pero kamusta po ang morning natin? Oh my God, medyo ngarag. I didn't know. Diretso pala tayo dito today. Oo, dediretso tayo today. Pero dito po, ma'am, kwentuhan nyo naman po kami, ano po itong nabuo ninyong Craftchala 2025? Okay, well, the name comes from, like you asked kanina, the idea ng Coachella, the music festival. So we figured, why not do a crafts festival that highlights naman more on the workshops, learning, networking. Kasi usually, ang dami ng flea markets, di ba? Tapos going into the season of giving, like you guys were talking about kanina, the Burr months, we figured, syempre, ang economy natin ngayon, not so, medyo tipid-tipid. So we felt na yung workshops and learning how to make your own gifts might be a great idea for people. So sabi namin, maybe we can combine the idea of flea markets and then the workshops because we host a lot of workshops also. We own a library cafe where we welcome people to do workshops on watercolors, journaling, ganyan. So sabi namin, combine na lang natin and then have people give them the opportunity to learn from each other and then make stuff together. So, yun siya. And then dito, ma'am, no, parang balita ko. Wow, balita mo, ah. Hindi kasi parang dito is parang kaka-start niya lang recently this year. Pero how was it Yes. naman po nung nagsa-start pa lang kayo? Oh my God. Kasi it really just started a month ago and then we realized, since kami, Baguio collective kami, mga born and raised, most of us. And we realized Baguio Center Mall actually has a space that is not being used. And Baguio Center Mall for a lot of the Baguio people naman is parang the home of where we started crafting kasi nandun yung 5 cents up where we buy a lot of our supplies before. So we figured, okay itong location. And then they were very supportive naman of our cause. They understood what we were going for. And then they said, sige, gawa na tayo ng test run. Kasi originally, we really wanted it for November pa para may time. And then they said, let's try to do an early September na since there's Baguio
Baguio Day naman yung September 1. Schedule na natin. And then let's see all of the birthing pains compounded in 20 days of organizing. And then ito na siya, nabuo naman namin. And it's happening na by Monday. Napakagaling naman. Pero dito, ma'am, ano po yung pinaka-goal po ba ninyo? Bakit nyo po inorganize itong Coachella, Craftchella 2025? Bukod po sa gusto nyo pong pagsamasamahin lahat ng artists po dito sa lungsod ng Baguio. Well, we've always felt kasi that Baguio is called the creative city, right? And this is supposed to be a great place for people to be creative and learn and express themselves. But we felt, as also fellow creatives in the city, na there's very little avenues. I mean, there are naman that the city hosts, but we felt the newer art forms are not as highlighted or showcased. So we just wanted also to have a platform for other things, for other people who, kasi Baguio has become such, even more so, a melting pot for a lot of people that are not from here, na they don't know where to go. So we just felt, kunyari, the Manila people who are here naman din, that are also just for medyo mental health din. It's not so much finding a side hustle na business. So yun, syempre that's part of it. But then also, yun nga, other people just want to sit and maybe crochet, learn to crochet, journal, just really learn something new as a part of mental health and growth, which is syempre alam natin medyo matunog yun ngayon, di ba? So that's really what we wanted. Ayun po. Pero how was it naman po yung pag-gather po natin ng may mga members na po ba tayo? Yes, it's we have a core group of creatives from Baguio. Then it's kasi they're really people that we've met also from just looking for people who want to collaborate. It was really just finding community na people who understood what we were trying to do also with our library. Kasi yun nga, we got into this whole thing starting from our cafe that we wanted to have a more community vibe na it's not just a coffee shop, it's where people actually come to connect. And so yun, nahanap naman namin, we have I think, how many are we? I think 5 or 6 members in our core group. And ayun, we've started registrations, people are already registering for it, and yun, parang we're building excited na rin talaga kami. Yun. Dito po, ma'am, ano po yung nilook forward natin na yung pinaka-highlight po ng event na ito? Okay, so we have 3 workshops that are that we're hosting, and then 2 that are free. So when you walk in, free na siya. You just have to go. We have a trade talk also that's with Bookends. The proprietor, si Ma'am Maricar, is holding a talk on like finding your passion and then using it to put up a business, because that's something that she felt when she started book selling, that you have to have passion for books, otherwise you're not gonna last in the business. So we're parang opening that up lang for other industries also, na parang you have to have some level of passion, kasi otherwise you're going to drop it if you're starting as a small business. And then we have a styling workshop also with another local Baguio, pero ngayon naka-base na siya sa Manila. Can I mention names ba? Go Ayun. po. Okay, so we have, his name is Jomar. So he used to be based in Thailand, and then he went back here. He's like multi-creative. He does podcasts. He's a photographer. He's a stylist. He upcycles. He has a clothing brand. So he's hosting an upcycling. So you bring your own item, and then he'll help you upcycle it, turn it into something different. And then there will be a mini photo shoot. And then there's also a free bookmark making workshop, and then a watercolor workshop with Donna Baikwen. So and then there's an open space where if you're not participating in any of the workshops, because usually the flea markets are medyo crowded because you have all of the shops gathered there. For us, we have an open space where people can just sit, and then if you want to just knit while there's music playing in the background, then that's perfectly fine. Parang sobrang dami, no? Pero paano nyo po yun pinagsama-sama yung training, tapos yung skills? Paano nyo po napagsama-sama yun sa iisang event? Oh my God. So, well, thankfully, malaki talaga yung space. So, we've managed to partition naman the area. So, there's a workshop area, and then there's where the stalls are, and then sa gitna, there is the
the open space that I was mentioning. And then there's a stage, so we have some buskers who will also be playing music. As in, malaki yung space enough to host all of that. And then we have naman a sound barrier para hindi masyadong. At saka, in any case, we've organized a program in such a way that while the workshops are happening, it's just mild music playing in the background that's happening naman. Yes. You keep mentioning po itong cafe po natin and then nasa Center Mall, tama ma'am, no? Pero dito sa Baguio City kasi napakaraming mga bata na gustong-gusto ring makapunta sa ganito, gusto nilang ma-experience, gusto nilang matry. Saan po ba ito specifically? Yung cafe namin. Yes po. Oh, yung cafe namin actually is, we have two branches. It's the main one, the bigger one is in Camp 7. People always say na parang ang layo niya. Pero it's really easy. It's right by Cannon Road, the corner of Cannon Road and Amparo Street. So if you take the jeep, really just tell the Camp 7 drivers na parang pababa po sa Amparo Street and then you're right there. Yun. And then we have another branch in Assumption Road. It's smaller. We're calling it a cozy nook kasi literally it's small. And then there's a little reading loft where the books are there. You can sit and then read. So yun. Sa dami-dami na po na meron po na flea market dito sa Baguio City kasi meron din din sa Abanao and anywhere. Gaano po ba ka-importante sa inyo po bilang head organizer po nito na nalalaman pa rin po na meron po palang mga ganitong training and skills training po para sa lahat? Ganun po. Opo, Sorry, gaano parang po Miss ka-important? Universe eh. Oh, wow. Hindi po, pero gaano po ka-importante na may mga ganito po tayong event? Well, I don't know how to say this without sounding parang a lot of we've noticed that Baguio folks are on the more introverted side. I don't know if introverted is the correct way of saying it. We're a little closed off in the sense that parang we're happier to be in our own houses kesa lumabas, especially syempre pag long weekends, ang daming turista, hindi na tayo lalabas So parang it has also created a cold vibe of hindi tayo masyadong open. So we felt this is something that's important because it's a place where people can gather and alam mo yun, want to actually come out of their shells and parang have something to look forward to. Kasi 'di ba pag lumabas kayo nga, what do you look for? What do you have there? It's traffic or diretso ka na lang ng SM, pero even in SM syempre the crowd. So this is something that we want for the Baguio people to have something to look forward to when you go out. Okay, maybe I can meet new people, to connect with people who share my interests. So yun, just really finding kindred spirits is what we were hoping for. Baka naman may tagline kayo, ma'am. Oh, tagline? Yes. Or parang constructing Pinag-iisipan Oo. pa lang. Pinag-isipan pa lang. Pero right now, we're just calling it, it's really a trade and crafts festival. Oh. Eto ma'am, first time nyo na maging organizer ng Craftchella. Oh my God, yes. This is really our first event. So we're grateful our partner vendors are being patient with us. Kasi really, we had like a 20-day time frame to do this. Yes. And we're trying not to rush it. We're trying to do the most that we can with a short time frame. But we've already opened up applications for November. Kasi really, the target was November and then the September 1 opportunity just happened. So, yun. May plans po ba tayong parang irregular na po itong mga gantong kind of series? Series movie? Well, hopefully, depending on how September 1 goes, which was really the target, was to find out how the people will respond. But really, the main event is really in November, mid-November. So, yun na nga, coming into the December, bigayan ng regalo. So, hopefully, may mga bago na tayong natutunan at nagawang crafts by then. Sa akin lang po, tanong ko, gaano po ka-fulfilling sa feeling na, yun nga po, parang kayo bilang isang crafter, nabibigyan nyo rin po ng chances itong other people, nabibigyan nyo din po ng chances itong ibang mga tao na parang maipakita nila, matuto din sila sa mga bagay na ginagawa ninyo bilang mga artist. Oh, well, it's parang just really coming from finding people who understand what we wanted. Ang sarap sa pakiramdam kasi you're slowly seeing as the registrations also are coming in, and the inquiries, parang okay,
there's a lot of people interested in it. So parang it's heartwarming really. It fills your heart with ano, parang really talaga gawin na talaga natin to kasi ano siya hindi lang, ayaw naman kasi natin syempre na parang labas ng pera ng mga tao. So parang gusto natin na may bumalik din sa kanila. So magandang pakiramdam yung, syempre makikita pa lang namin sa September 1 kung ano talaga yung magiging response. But right now, it's already starting to feel really, parang the hope is there. Invite them naman, ma'am. Yung mga gusto pong mag-participate, kung paano po sila makakapag-join dito sa Craft Chala 2025. Ayun, sige, good morning po sa inyong lahat. We're inviting you all to join us in Craft Chala 2025. The very first event, the pop-up event, is only a one-day event in September 1, Baguio Day, holiday naman po siya. So labas po tayo. You can find our social media pages, Craft Chala PH, Instagram, Facebook. Our posts are there. You can, we have a registration if you want to pre-register. Andun naman po yung details. And then may walk-ins din naman. But ideally, if you can pre-register kasi it's cheaper for you. Meron po bang mga dapat silang tutukan na social media accounts po ninyo? Yes, yun nga sa Instagram namin is craftchella.ph. And then Facebook is the same, craftchella.ph din siya. Andun naman lahat ng details. We're posting all of the events that will happen. Ayun po, maraming salamat po. Thank you very Kat, much. ang AKA Shal Calde. Bakit po Shal Calde? It's Sheil actually. Pero Shil. that's just it's my name in my profession kasi. So, Sheil. May Sheil ID. siya. Akala, Shil Calde. Bakit po Shil? This just mahaba kasi nung name ko, Ah. Catherine Sheil Marit. So Sheil is my other, just most people know me from work as Sheil. So kaya lang may Pero ang unique ng Shil. Ay talaga ba? Oo, ang unique. Shield. Sabi Shield. mo Shell eh. Oo. Pasosyalin natin. Oo, Shell na Shell. lang. Okay Pero lang Shield naman. dapat. Yes. Ayun po. Maraming salamat po, ma'am. Kat, baka may Thank you gusto very naman much. po kayong i-shout out po or bati. To our organizing core group, sila Donna, Carol, Ange, si Avi, si Ray, am I missing anybody? Steffi. Ayun, hi guys. I hope you're watching. Hi, sana okay pa tayo kasi medyo puyatan kaming nag-organize ngayon. Talagang okay po tayong lahat. At talagang speaking of kulay at kasiyahan nga naman talaga ang Thursday, aalamin naman natin yung mga nakaraan, parang ayoko yung ganung word, yung mga nakagisnan natin noon na feeling ko ngayon nawawala-wala na. Di ba, Ma'am Vanessa? Kasi kailangan nating oo. balik-balikan ang mga yan. Totoo. Babalikan nga natin yan dito sa Core Memory. Ano po ba ang ating core memory for ngayon? For ngayon? Ano to? Ay, yung mga Glow in the dark stickers! Yes. Yan yung mga yung mga naiipon sa mga kwarto-kwarto. Kwarto. Ganyan, yung mga Yung imbis bila- na nakakatipid ka talaga ng ilaw dito nung bata Ba? ka. Oo, Hindi. kasi imbes na mag-ilaw ka, syempre hindi glow in the dark nga, di ba? Hindi Ah. mag-ilaw pag walang ilaw ba? Oo. Kaya kailangan i-off mo yung ilaw. Pero isa sa mga nakakagigil dyan na parang experience ko, kapag nilalagay ko sila sa ceiling, nalalaglag man kasi sa akin. O, didikit ko na naman. Pero ang saya niyan, totoo. nakakagaan siya ng feeling Totoo. kasi nung bata ka, feeling mo kapag ka meron kang glow in the dark sticker, para kang parang others. Feeling mo, hindi, ganun. Alam mo kasi kapag bata ka, di ba? Kapag ka meron kang mga bago-bago. Oo, mga bago-bagong Trending, bagay. Feeling mo, oo. oh my God. parang Mayaman ganun. Mayaman kami. Parang Oo. ganon. Ikaw ba, Ma'am Kat, ano po yung experience nyo dito o yung naaalala nyo po dito? Matatakotin ako sa dilim nung bata ako. So, meron din ako niyan. Diba? So, na-enjoy ko rin mag-collect. Pero yun nga, gets ko yung parang, ay, ang cool ko. Meron akong glow in the dark sa ceiling. Ay, ngayon, hanggang ngayon nakadikit pa pero hindi na umiilaw. Napundi Meron silang na. time to... napundi. Hindi, pero nakadikit pa rin siya. Tapos isa sa mga naalala ko pa, kapag syempre, hindi naman laging madilim. Ilalagay ko siya dito sa palad ko. Tapos gaganyan ako. Sisilip-silipin Sisilip-silipin mo. ko. Ang meron pa nga Oo. sa akin yan noon, moon, stars. May different size ng stars. Mayaman kami noon nung bata. Bakit tayo Ikaw ba tumanda? naman kasi ang may moon at stars sa loob ng kwarto, di ba? Oo. Sino ka di ba? dyan? Sino? Ay, ikaw ba, ma'am, anong meron sa'yo dati? Ay, ganun din. Pero, oo,
eh. Pero di ba iba-ibang, lahat ng shapes, ano, parang heart, may ganun din. Sun, parang sun, bakit meron sa dilim, eh, di ba? Pero yung akin nga ngayon, natanggal na nga sila, like you said, pero nandun na yung nakabakat na lang doon sa ceiling. Totoo. Meron pa bang nagbebenta ng ganyan? Marami pa rin? Or hindi, Pero hindi na siya ganon? uso kasi nga naka-cellphone naman yung mga tao. Oo, paggabi yun na yung eh. nag-glow sa dark. Totoo yun. Oo, kasi imbis na hindi, yung mukha mong nag-glow in the dark kasi kapag kagabi, di ba, nakaganyan ka. Pa? Oo nga, no? Nakakamiss yung ganyan. Sana may mabili pa tayong ganyan. Ay, maghahanap ako ng ganyan. Meron po bang ganyan sa Craftchella? Ngayon na sinabi mo, baka magandang magkaroon kami. Oo, ay aabangan. Meron dapat pong gano'n. Dapat gawan din nila ng yung mga letterings, ganon, di ba, ma'am? Ang meron kasi, ang uso kasi ngayon, fairy lights. Fairy lights? Oo, so Yun yun na po siya yung ngayon. yun yung parang 20 minutes lang pundido na. Ay, hindi na. Ay, hindi na. Ay, meron. Pero hindi naman naka-USB, so sasaksak mo na lang. Ay, din may siya. USB Oo. siya. Dapat minsan po gawa po tayo ng ganito, tapos di USB na din. Glow in the Sasabog po dark na USB. Oo. USB type siya. USB yung okay, maganda rin yan. Maganda nga po yan. Pero Ayaw niyo ba kaming kunin bilang mga producers ninyo? Or mga Sarap. i-model po namin lahat ng crafts doon. Ay, grabe naman. Meron naman ngang fashion show na konti. Hindi, pero lang, just the photo shoot. So maganda, umattend nga rin kayo. Oo, tapos salpakan namin yung mga mukha namin ng mga... Anong USB? Hindi yung glow in the dark, lagyan mo ng star-star yung mukha mo. Di ba Ewan ko bongga sa'yo, ka Miss doon? Angel. Bakit tatry natin yan? Pero yun pa nga lang po, ang unang pasilip ngayong umaga dahil mamaya naman po sa pagbabalik po ng Morning Balitaktakan, mga balita naman po ang aming ihahatid sa inyo. Ano nga ba ito, Miss Malasa? Oo, ayan nga, dito sa Baguio City, ay napakaraming reklamo talaga tungkol nga dito sa mga ginagawang kalsada, mga butas-butas na kalsada na parang ilang taon na, dekada na ang lumipas ay hindi pa rin naaayos. At dito nga sa isang barangay ay nirereklamo nila dahil sa isang taon halos 3 beses or kung mantakin man natin ilang buwan pa lamang ay halos 3 beses nilang binakbak at isinaayos ang kanilang kalsada. Paano nga ba ito? Kasi nakakaapekto na ito sa kanilang traffic, sa kanilang lugar. At saka isa naman na ating tututukan dito ay ang construction ng ating controversial at sabihin na nating bago-bago na ang Great Wall dito nga sa Mayluacan. Pero saan nga ba ito patungo? At saka isang kwento naman po ng isang nanay na patuloy na lumalaban para sa kanyang anak na may cerebral palsy ang ating matutunghayan. Hindi lang po yan dahil mamaya po may makikilala na naman tayong 2 fashion designer dito sa Cordillera. Ang lahat ng yan sa pagbabalik na Morning Balitaktakan! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Basis Conversion and Development Authority, a prime mover of national development. We transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers.
ang iniwan nitong pinsala. Ang pagbulusok Sa aking kinatatayuan, ng COMELEC ang bilangan pananalasa ng bagyong Kemikal na ginagamit sa pagmimina. na makakapagpabuti sa buhay Ito ang dating tennis court ng Baguio Athletic Post. ng El Nino na nararanasan. sasakyan dito sa bangin. ng matumba ang poste. Ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng Orange Luzon, ito ang Luzon Headlines. August 28, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Dinadaing ngayon ng ilang mga residente sa isang barangay sa Baguio City ang masikip na daloy ng trapiko dahil sa pagsasaayos ng kalsada. Narito ang report. Dati-rati maganda ang kita ng tindahan ng prutas at gulay ni Nanay Maria sa Barangay Gisad Central, Baguio City. Pero ngayon, tumumal ang benta nito dahil sa ginagawang kalsada sa harap ng kanyang pwesto. May epekto kasi lang kasi dito. Ano po yun, Mami? Yung, siyempre, traffic. Ay, yung mga ibang suki namin kasi galing sa town, hihinto dito para bumili. Kasi hindi na daw sila nagpupunta ng palengke. At dahil sa traffic, hindi sila gaano dumadaan pag walang maparadahan. Hindi rin maiwasang uminit ang ulo ng 47 anyos na taxi driver na si Tatay Nicolas. Anya, malaking bawas daw sa kita niya ang halos 30 minuto nitong paghihintay sa mabigat na daloy ng trapiko sa lugar. Talagang abala to kasi, pasukan, ganyan. Kaming mga driver ng taxi, abala rin. Wala kawawa kami. Yan, babakuin na naman tapos iwanan. Ilan lamang sila sa daan-daang mga residente at motorista sa lugar na apektado sa pagsasaayos ng kalsada sa Lieutenant Takay Road sa Barangay Gisad Central, Baguio City. Bagamat naiintindihan nila ito para maisaayos ang kalsada, hindi nila maiwasang magtaka kung bakit kailangan daw ito ulit isaayos lalo pat ito na ang pangatlong beses na binakbak ito muli ngayong taon. Ito na ngayon ang itsura ng inaayos na kalsada dito sa Takay Road, Gisad Central, Baguio City. Makikita nga natin dito ang nakatenggang backhoe, pati na rin itong kalsada na dapat inaayos na raw para matapos na ang perwisyong naidudulot raw nito sa mga residente. Ayon sa barangay, buwan ng Marso ng bakbakin at isaayos ang nasabing kalsada pero muli na naman itong binakbak. At noong Hulyo, binakbak na naman ito at ngayon nakatenga lang. Sabi ni engineer na naman, dahil may part pala na binagbag nila, tapos ang tagal nilang sinemento, mga 2 meters. Sabi ko, kinausap ko si engineer, dapat bagbagin nyo, simentuin nyo kaagad. Hindi yung nakatambay, naka-standby, tapos pag nakongkrito, araw na naman ang dumadaan. Dumaan naman ako, wala naman nagtatrabaho. Dapat ikongkrito nila kaagad. Ayon sa barangay, hindi raw naging maganda ang pagkakagawa sa kalsada noong isaayos ito noong buwan ng Marso. No, agta-traffic ak dahil sa bukot, marik na mga ngagunggun. Ada chance na agkrak. Di ay, di may sapay, di nga ro, di inusar na nga darat, nagaputi na gilyan. Dapat season para yung malinis na buhangin ba. Masyadong manipis, tapos may putik-putik pa, yan ang hinalo nila. Dagdag pa ng barangay, iisang kontraktor lang ang may hawak sa mga ginawang pagsasaayos dito at ang proyekto ay nagkakahalaga ng halos 5 milyong piso. Mayroon itong haba na 250 metro. Panawagan naman ng barangay at mga residente na agad nang tapusin ang nasabing proyekto dahil malaking abala na raw ang naidulot nito sa kanila. Sinubukan naman ng news team kunan ng pahayag ang kontraktor ng proyekto pero hindi ito sumasagot sa aming tawag. Angel Arquero, RNG News.
Pinuna ni Mayor Benjamin Magalong ang paggawa sa bypass road sa Barangay Luwakan proper. Anya, hindi raw ito dumaan sa tamang proseso. Magbabalita, Vanessa Bugtong. Maputik, matarik at halos hindi makapasok ang mga sasakyan. Ito raw ang dating itsura ng kalsadang ito sa Purok-Ungasan sa Barangay Luwakan proper, Baguio City, ayon kay Nanay Julita. Pero sa paglipas ng panahon, lumawak ito at naging sementado ang daan. Pero tignan natin ma'am kung matatapos kasi parang parang noon natigil noon. Itinuloy lang naman. Kailang ma'am, yung lang dito, pataas. Hindi yung sa town na flat ngay. Kasi dito pababa, tapos yung mahirapan lang yung mga na pataas, paakyat yung sasakyan. Malaking tulong na rin daw ito sa ilan pang mga residente na may sariling sasakyan, gaya na lamang ng 38 anyos na si Dexter. Makadalang rough road so na ma'am. Marigatan. Halmat kinding uwan. Itatan at least nga kuan ngay nag-double lane so nga diay lang pasla advantage na naglinmawa. Pero sa kabila ng mga benepisyong ito ng kalsada sa mga residente, kaakibat rin ito ang tanong mula sa pamahalaang lungsod ng Baguio. Para saan nga ba raw ang kalsadang ito? Yung Great Wall? Yes po. Yun, kalokohan din yun. Obviously, kalokohan din yun. Wala rin kaplano-plano yun. Unang-una, ginawa yun, hindi na-resolve yung road right-of-way. Pangalawa, hindi rin namin alam kung paano ginawa yung technical study, technical plan. Wala ring maayos na feasibility study yun. Isa sa mga kontrobersyal na proyekto dito sa Baguio City ang pagtatayo sa halos 4 na kilometrong haba na kalsadang ito sa Barangay Luwakan na lalabas sa Quezon Road. Layunin daw nito na maibsan ang mabigat na daloy ng trapiko sa mga kalapit nitong lugar. Pero ang malaking katanungan dito maging ng alkalde ng lungsod ay sino ang makikinabang? Ano ang kahalagahan nito at magagamit pa nga ba ang kalsadang ito kung hindi naman nakakaranas ng mabigat na daloy ng trapiko ang mga residente at maging ang mga motorista sa lugar? Hindi rin daw naipaalam sa pamahalang lungsod ang konstruksyon ng proyektong ito. Tungkol sa public consultation sa paggawa ng project dyan sa Great Wall, sa level namin sa barangay with the DPWH BCDU, ang naalala ko naman po ay nagkaroon ng consultation sa mga concerned. Pero sa city level na ngayon guys, na kukuha natin na dapat informed ng city is wala akong naalalapi man na i-coordinate sa city ng highways na inform nakasama namin. Ganun po yung kwan. Kaya siguro nga dapat na lahat ng DPWH project na affecting city rin talaga is inform ang city level, municipal level. Dagdag pa ni Magalong. Hindi ko alam kung ano motivation nila. Pero obviously, isang motivation nila dyan, porsyento dyan. Laki-laki ng porsyento nila dyan. Pinagkakakitaan nila yan, multi-year ang funding yan. Katunayan, halos 200 metro na lamang ang hindi pa natatapos sa kalsada. Ayon sa barangay, popondohan ng DPWH ng 75 million pesos na budget para tuluyan ng mabuo ang 4.375 kilometers na haba ng kalsada sa susunod na taon. Pero bago pa man matapos ang kalsada, nakikitaan na ng pagguho ang ilang bahagi ng bundok sa lugar. Yun lang ang kwan, naging challenging din yan sa kwan, lalo na sa bandang Great Wall kasi medyo nagka-crack kaya medyo magastos din sa pag-ayos din doon. So kailangan din na sana na ma-stabilize din yung bundok para hindi yung ma-erode, magkaroon pa ng landslide, mga ganun. Pero sa kabila nito, tuloy pa rin ang konstruksyon ng kalsada. Sinubukan ng news team na kunan ng panig ang DPWH Baguio City District Engineering Office, pero tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag. Vanessa Bugtong, RNG News. Isang solo parent mula Baguio City ang ngayoy kumakatok sa inyong mga puso para masuportahan ang gamutan ng kanyang anak. Alamin yan sa kwento ni Ron Marana.
bunso. Hindi ko lang ha. Ito maglilinis ako sa labas ha. Sa mga gawaing bahay umiikot ang buhay ni Grace. Mula sa pagwawalis hanggang sa paghuhugas, walang kapaguran ito sa pagtatrabaho, matiyak lang na malinis ang binabantayan nitong bahay sa Barangay Upper Quirino, Magsaysay, Baguio City. 3 ang kanyang anak na sinusuportahan at isa na rito ang 10 taong gulang na si Jan na mayroong sakit na cerebral palsy. Bigay kasi sa kanya ito nung grade 1 dyan. Napansin ito ni Grace noong 3 taong gulang pa lang si Jan. Ang cerebral palsy po, iba't ibang klase po yan. And then, ang ano po niya ay spastic quadriplegic. Yun po yung naninigas ang buong katawan, yung mga litid. And then, hindi po basta nakakalingon or ano man, hindi nakakalunok, hindi nakakapagsalita. Mag-exercise tayo na. Malaking dagok sa kanya ang pagpanaw ng kanyang asawa noong 1 taong gulang pa lang si Jan. Bagamat libre ang kanilang tinitirahan at sumasahod siya bilang caretaker, hindi raw ito sapat para matustusan ang kanilang pang-araw-araw, lalo na ang gamot ni Jan at ang maintenance nito sa high blood at diabetes. Bagamat mayroon pang tsansang makarecover si Jan Ellie sa tulong ng therapy, kapos naman daw sila sa pera. Dahil dito, hindi na niya nagawa pang maituloy ang therapy ni Jan Ellie mula noong 2020. Paano kung one day, bigla na lang akong atakin o mawala? Kawawa po siya. Kaya yun lang po yung gusto ko sanang mangyari sa kanya. Na hindi man siya maging 100% na normal, maging ano man lang, kaya man lang niyang ano yung sarili niya na kumuha ng pagkain niya, kaya man lang niya sana yung sarili niyang umihit, magpupo ng sarili niya, magbihis ng sarili niya, liguan yung sarili niya. Yun lang po sana yung gusto kong i-ano sa kanya. Kaya lang, yun nga po, kailangan niya po sa therapy. Pero pinipilit ko pong gawin mag-isa. Kahit dito. Kaya kahit paano po nagagawa namin ng konti. Pero iba pa rin po talaga pag from therapist talaga. Dahil sa kanilang sitwasyon, pinili muna ng kanyang panganay na hindi muna tumuntong sa kolehiyo para makatulong sa kanilang mga pangangailangan. Sa kabila ng kanilang pinagdadaanan, ipinagkabit-balikat na lang ni Grace ang pangungutya ng iba sa kanyang anak. Dahil hindi po lahat ng tao nakakaintindi sa sitwasyon ng mga anak namin. At masakit po sa amin na marinig na ang mga anak namin ay special child o abnormal. Hindi po maganda sa pandinig namin yun. Sila lang po ay may matinding pangangailangan lang. Kumbaga, kung tawagin namin ay sila yung mga taong may daily needs. One more time, 3. Sa gitna ng pagod at sakripisyo, hindi nagpatinag si Grace na magpatuloy sa buhay kapiling ang kanyang mga anak. Mahal na mahal ko ang anak ko. At kahit na anong mangyari, itataguyod ko siya. Mamahalin at aalagaan hanggang sa dulo ng aking buhay. Sa mga nagnanais tumulong, maaari nyo itong ipadala sa pamamagitan ng GCash or bank account o kaya na may direktang makipag-ugnayan sa Facebook account ni Grace. Ang munting kabutihan na maibabahagi ay magiging binhi ng pag-asa para sa patuloy na laban ni Jan Ellie at ng pamilya Padua. Ron Maranan, RNG News.
At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Magandang tanghali sa ating lahat at welcome ho dito sa ating programang Hotspot ngayong ika-15 ng Domingo ng PDEA at pati na rin ang PNP. Babantayan dito ay yung talagang mga aftershock. Charles Nicolimon, magandang tanghali po sa ating lahat. At nagbabalik ang Morning Balitaktakan at kung kanina nga ay napag-usapan natin ang mga usapin about crafts and artists dito sa Baguio City. Ngayon naman, ating matutunghayan ang mga bago or mga tinatawag natin na mga upcycled at ano nga ba ang kahalagahan nito dito lang yan sa Big Bigat. Natin ngayong umaga, si Sir Jonard Don Hardinil, ang head ng Distill. Tama po, Image Reinvented. At saka po si Ma'am Avelyn Calag, ang fashion designer ng The Cordilleran Inabel. Good morning po sa ating lahat. Hello, good morning. Kamusta naman po? Ayun, napakalamig ng umaga ngayon. Oo nga po eh. Si Ma'am Avelyn naman po, kamusta ang morning natin?
Actually, medyo tulog pa ang aking diwa, pero dahil andito tayo sa Morning Balitaktakan, kailangan magising. Ayun po, kwentuhan nyo naman po kami kung ano po tong Revitalize 2025. Well, for Revitalize 2025, this is actually our second installment of this activity. It's a sort of a 2-in-1 activity which comprises now yung workshop natin plus a runway show. So, pag sinabi natin kasi yung sa Revitalize, paano natin bubuhayin ngayon yung mga, specifically yung mga damit, mga old clothes, how do we use this in coming up with something new? No? Kaya doon papasok yung sustainable fashion practices natin such as upcycling, restyling, meron din tayo mga repurposing. Ito, meron tayong mga samples na ipapakita mamaya. And in a general sense, yung sustainable fashion practices natin kasi, we also include paano natin binibit ang fast fashion at saka yung mga fashion wastes natin. And put it up in a creative manner. Yan. May mga trends po ba sa Cordillera or kasi dito naman po tayo nakafocus no sa Cordillera, sir. May mga trends po ba tayo na parang nakikita natin na parang unti-unti nang nawawala kaya dito natin naisipan na kailangan nating ibalik ito? Well, sa mga local fabrics kasi natin, automatic yan na meron tayong mga sinusunod na mga how do we respect also yung mga patterns. I think pag-uusapan din yan ni Miss Avelin mamaya. But especially with the fashion wastes kasi, yung mga retaso, mga ragas, how do we use that in a sense na papasok din siya sa trends para hindi siya mawawala in style. So, si Ma'am Avelin na rin yung magsasabi na, ay, okay, ano nga ba itong mga ginagawa niya? Ano po ba ito, ma'am? Sa amin naman sa Inable Industry, maraming natatabasan ng mga tela. Isang ginagawa ko nung una is binibigay ko siya sa tagagawa ko ng earrings para gawing earrings para mag-partner din dun sa Inable Clothes na in-order. Pero ngayon, nagdagdag na rin po tayo through Ma'am Grace na nag-workshop sa amin na i-share ko din sa Revitalize soon, yung paggawa ng mga flowers out of scraps ng Inable natin na pwedeng gawin parang ito, lei, yes, and pwede rin pong parang applique siya na ilalagay sa damit. Pero ano po ba ang pinaka-prime advocacy po ng Revitalize? Yun talaga is to really it is not only a show but as a campaign talaga to in beating fast fashion, in beating how do we promote circular fashion as well, how do we in general sense nga yung sa sustainable fashion practices natin, how do we apply it in ourselves after this one. Kaya nga for Revitalize, hindi lang siya magpapa-runway show lang tayo, but we also tend to, our objective is also to educate our participants, our audiences, in order for them to learn something new. Kumbaga, ang pag-upcycle naman ay hindi limited sa pagdikit-dikit lang. Kasi later on, when we say creativity kasi it's limitless. No, merong ngayon, pwedeng maglalagay ng mga extra buttons mo, but later on, baka meron ka pang pwedeng gawin after that. For example, yung ito, last year, I can show it. No. Last year, ito yung isa sa mga present or demonstrate ng isang participant natin, si Miss Grace. Ayan. Isa to sa mga reason kung bakit in-upgrade natin ngayon or in-elevate natin yung program. Last year kasi it's demonstration. So from old pants at saka mga retaso, ginawa niyang bag. Which is I actually use this, no? Kasi binigay niya after. So for this year, ang gagawin natin is we'll let the participants na do their upcycled fashion and later on ipapresent nila through a fashion show this time. So yun yung parang pinaka-importante and that's how we meet yung mga target objectives natin for this activity. And then nasabi ho ninyo, sir, kanina, Sir Jonard po, na parang this is the second year po ng Revitalize. And then dito po, meron po tayong mga memories. Ito nga po, meron po kayong physical memory nung last year po. Pero dito po, ano po yung parang nilulook forward ho natin? How different is it po? It is po, ngayong taon naman po as compared nung last year. For last year kasi, as we can see on the screen right now, meron ang mga presentations natin ay gawa mismo ng mga designers. This year, meron pa rin tayong mga featured presentations ng mga fashion designers, but this time,
yun, as I mentioned a while ago, that meron tayong special segment kung saan, kung ano yung ginawa mismo ng mga participants natin on-site, sa venue mismo, yun ang irarampa nila. So, the challenge there is being accepted by our participants. So, well, of course, guided by our designers and stylists for them to come up with their own trendy and fashionable outfits coming up from these old clothes, yung mga retazos and other, yung mga ragas and other items na considered as waste. Ano po ba dapat, or ano po yung nilook forward po dito ng mga participants? Yung hands-on guidance ng mga designers on making their own trendy attires po for the show. Yun rin po yung parang highlight po ngayon. Yes, I see. O yung parang sayang tapos punta ka dun, kunin mo yung pantalon mo, yung syempre Pag-uwi hindi mo, nakasya. Oo. Pag-uwi mo, bag na yung pantalon mo. Kasi nga ang Diba? ganda nito eh. Oo. Sana may kapatid para maarbor. Actually, we encourage talaga yung kahit yung mga audience natin na gustong pumunta, for them to bring also yung kung yan nabanggit mo Ma'am Angel na yung mga old clothes nila kung gusto nila, dahil yung mga participating designers natin magdadala rin sila ng mga items na pwedeng i-integrate dun sa mga items nila sa mga clothes nila para may upcycle, tama ba? Ayun po. And then dito po nakikita ko natin, meron din po tayong mga dresses, like paano po ba ito? Ano po ang... Paano po na-incorporate itong revitalize po dito sa Inabel? Okay. Kadalasan kasi sa mga inabol, di ba, kapag nagawa na siyang dress, ilang beses nang ginagamit na ganun pa din. So, for the revitalize, pwede tayo magdagdag ng additional designs na upcycle din, gaya ng mga retasong ito, para medyo may bagong dating yung damit. Para sustainable pa rin siya. Para ma-revitalize. Ma-revitalize, tama. Nagagap ang point. Oo, parang ito na lang po, no? May mga pa po siya. Flower na po siya dito. So, hindi na siya parang typical na nung nakita mo siya nung una, iba na po ngayon. Yes po, may dagdag na Tapos siya. next year, meron na naman po siyang karagdagan. Puno na siya. Palaki ng palaki. Pupunuin natin ito ng roses. Oo, Yes. tamang-tama. Perfect. Try mo nga, Miss Angel. Kasya to actually, pero mamaya. Ayan po. Pero dito po is kailan po ba ito or yung event natin? Yes po. So this event entitled Revitalize and Upcycling Workshop and the Runway Show will be held on September 1 sa Baguio Day din po. Isa to sa mga lined-up activities natin in celebration of Baguio Day. This will be held at Lafayette Luxury Suites, Baguio. And of course, meron tayong mga featured designers who will serve also as our mentors para sa mga participants sa workshop part. We have, of course, Miss Julienne Paran, Miss Charlene Presco, of course, Miss Evelyn Calag, we have here. And of course, yung mga designers natin and brands like Cauliflower, MB Collections, Leo, Julie's Creations, and Alteas PH. Yan. Paano naman po makakapag-participate po dito yung mga target audience po natin? Yes, for more details na lang para sa ating mga audience at saka mga interested guests who would like to join us. And of course, sabi ko nga, magdala kayo ng mga retaso nyo din. Please do visit our page. That's facebook.com/thestyle-models, or kahit i-search nyo na lang, i-type nyo na lang ang tinyurl.com/dsrevitalize2025. Andun na po lahat ng details para sa mga katanungan ninyo about the event. Ayan. We are excited to see you, hopefully, na nandoon. And of course, kayo rin, syempre. Si Ma'am Ave naman po dito po, paano po ba natin pinipili yung mga materials po na ginagamit natin when it comes po sa paggawa ng mga ganitong damit po? Kasi parang dito po meron po tayong mga in-instill na mga traditional pa din. Yes, actually, ang dala ko ngayon, puro na weaves. Ma-incorporate natin ito sa paggawa ng mga, yung mga retaso. Pinipili din naman kung alin yung kakasya doon sa size na gusto natin. Ganon. So, ang first na ginagawa is sinisort out kung alin yung size ng retaso. Tapos, ika-cut out para maging flower. Ang dami naman pala ding pwedeng paggawan. Pero dito naman po, last question. Ano naman po yung mga mensahe nyo rin po sa mga fashion goers? Fashion goers talaga na gusto rin po na they are into this kind of industry po. Well, ang masasabi ko sa mga kasamahan sa industry is let's try to upcycle and of course to revitalize the clothes that we have. Genre naman po. And of course, for Revitalize kasi, again, this is a campaign. So, as early as now, let us be reminded of
of our of what we do in life, of course, in yung everyday life natin, in basically in choosing our clothes also. Number one practice ng sustainable practice is for you to choose your clothes. Kailangan yung mga may kalidad na. Why? Kasi kailangan hindi ka matakot na itong mga damit na to pwede mong i-repeat. Yung pag-reuse mo is actually a sustainable practice alone. You are beating fast fashion kung nag-uulit ka ng damit. You take pride also kasi meron ka washing machine, yung mga ganun, di ba? Opo, ay wala po. And after that, syempre, you reuse your clothes, you rewear it, wag kayong mahihiya. That's part of sustainable practice. Kung hindi ka na happy sa damit mo, you start to revitalize it, you restyle, no? Doon na papasok yung mga layering. And later on, you start reinventing, you start revitalizing your clothes through upcycling naman. Yung mga lumang damit mo, meron pa siyang pupuntahan at may elevate mo pa yung quality at saka yung function niya. Dami pong natamaan po dun sa sinasabi niyong rewear. Yes. Oo. Yung isa nga po dyan, kailangan mamaya may floral na dito, banda dito. Pwede bang bigyan natin siya mamaya? Para may bagong look. Para may bagong look kasi 3 days na daw po yung nare-reuse. Pang 5 days na actually bukas. 5 days na po. Ayun po, maraming salamat po Sir Jonard and Ma'am Avelyn. Baka may gusto naman po kayong batiin po. First up, maraming salamat RNG family, Morning Balitaktakan for being one of our official media partners. And of course, sa mga events din natin sa mga events natin before, maraming salamat po. And of course, apart from inviting you sa Revitalize, we also invite you as well sa September 10 for the Creative Baguio City Council. Lahat po ng ating mga creatives, artists, crafters, please do attend our General Assembly sa Convention Center at let your voices be heard. Ayan. Si Ma'am Avelyn naman po. Well, I'm inviting all of you to participate sana sa Revitalize is coming September 1. And for more flowers, inable flowers, you will see more of them on October 25 for the Inable Resurgence 5 Seasons of the Highlands, and I'm going to have the season of blooming, which is Panagbunga. So I'm going to make more flowers for you to see. Yan. Mark your calendars, mga ka-MB, dahil ito talaga ang pinaka dapat nating abangan dito sa Baguio City dahil sabi nga nila, ang Baguio City ay Creative City. Yes, ano tayo doon bigla natin napasok yan. Pero yun din talaga, halos buong buwan ng September talaga, talagang tuloy-tuloy yung mga events and everything. At saka ang napaka-importante din talaga dito is hindi yung maganda kayo ang slow fashion. Nakakaano kayo. Dapat natin yan. Dinaramdam. Sakit. Pero ayun po. Maraming salamat po again, Sir Jonard and Ma'am Avelyn. Thank you po. Ayan. At kung nabitin naman ho tayo sa ating episode ngayon, ay maaari po ninyong balikan yan, i-like lang po at mag-subscribe sa ating official Facebook page, Regional News Group RNG Luzon. At meron din po tayong Morning Balitaktakan Facebook page at dyan po ninyo mapapanood ang iba pa nating mga programa dahil mamayang alas 12:30 ay makakasama din ho natin si Mr. Charles Nicolomon sa kanyang programang Hotspot. At pagsapit naman po ng alas 5:45 ay ang mga bago at may init na mga balitang hatid sa atin ng Luzon Headlines. Ayun po, gusto rin po namin pasalamatan ng Pongtao Dashcam Supplier located at Longlong Lot, Trinidad, Benguet. Pongtao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Ayan, at ang Homebound Furniture Plus, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor, office, and customized furniture. PhilJobs accredited, free ocular inspection, free assembly, minimal delivery charge. Homebound Furniture Plus are on a mission to make Baguio City even more beautiful, located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. Of course, gusto rin po namin ulit pasalamatan ng Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. And of course, ang ating Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge. And Bases Conversion and Development Authority, a prime mover of national development. We transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. Ma'am Vanessa, baka may gusto ka daw batiin or i-shout out din?
Ayan, gusto ko pang batiin si Mr. Nandyan ka na. Ayan, ang aking tatay. Good morning, good morning. Mag-ingat ka, drink more water, stay hydrated. I love you. Ay, gusto ko rin pong batiin po yung mga family, mga friends ko, especially po, gusto ko rin pong kunin ang pagkakataong po ito para po batiin ang aking nag-iisang bae, LJ Balarbar. Happy birthday sa'yo. I miss you. And sana magkita na tayo soon. Ayan, and speaking of birthday, may aabangan tayong birthday celebrant bukas mga ka-MB dahil may performance tayong hindi natin ine-expect ang ating aabangan bukas. Kaya mark your calendars, mag-alarm na ho tayo ng alas 8 bukas dahil marami tayong aabangan. Nag-iisa lang siya pero marami siyang performance, mantakin mo yon. Hindi ko kaya ito. Feeling ko talaga, katapusan na ng karir ko. Kung may karir pa ba akong sige, okay na. Talagang ituloy-tuloy na natin ang kahiyang nasimulan. Tsareng, hindi po. Pero, sana naman, bukas, wag kayo mag-expect. Natatakot tuloy ako. Pero sabi nga ng mami ko, anak, kaya mo yan. Mag-drink ka lang ng maraming water. Para bang pag nag-drink ako ng 2 litrong tubig, gagaling ako sa pagkanta. Hindi. Stay hydrated lang, Miss Angel. Ayan na nga at nakasama niyo po ngayong Thursday morning ang nag-iisang Chababy Girl ng RNG, Miss Angel Arquette. Ayan, at nakasama niyo muli ngayong Thursday morning ang kahalili ng nag-iisang Miss Bea, ang bumbilya ng umaga, Vanessa Bugtong. Abangan na naman ang masaya, makulit at napaka-informative na Morning Balitaktakan!